Sa nakaraang kwento natin ay nagtataka si Braham kung bakit hindi alam ni Yonwoo ang patungkol sa kanyang alip-oras na si Bu. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang pinagmamasdan nila si Bu ay sinabi naman ni Braham na kahit isa lamang itong lich ay hindi karaniwan ang paglakas nito. At ang taong ito ay napakasikat noong nabubuhay pa ito. Sinabi pa ni Braham na si Bu daw ay isa sa miyembro ng Nine Kings o Siyam na Hari. Nang marinig yun ni Yonwoo ay laking gulat niya naman at hindi siya makapaniwala na kapantay nito ang Martial King at ang Summer Queen at napatanong sa kanyang isipan na kung bakit ba ang taong ito ay naging isang kaluluwa na lamang. Nang matapos ng makapaghanda si Bu ay sinabi niya naman kay Yonwoo na ipapakita niya na ito ngayon sa kanya. At dito nakita niya si Tom na may hawak ng ikatlong inskripsyon at nakita niya rin ang dalawang ito at napatanong naman ang isa na pag-alit na kung bakit nandyan ang Emerald Tablet at kung mayroon bang taong nagpakalat nito at kung sino naman ang taong magpapakalat ng ganito. Minungkahi naman ng isang babae na sa ngayon ay umalis na muna sila dito. Nang makita yun ni Yonwoo ay naalala niya na nakita niya ang dalawang babaeng ito sa alaala ni Jongwoo. Ang dalawang ito ay sina Dark and Margaret. Ito ang mga kamay ni Viera Dun at ang mga mangkukulam na mula sa ina ng tinatawag na Night Witches. Naghahanda naman ng isang mahika si Bu at sinabi niya na nakita niya ang base ng mga ito at sisimulan niya ng buksan ang portal. Pagkabukas ng portal ay lumingon naman si Yonwoo sabay sabi niya na ang pinakaimportante na kanilang gagawin ay ang makakalap ng impormasyon patungkol kay Ananta. At sinabi niya pa na hindi nila alam kung mayroon mga patibong ang nakalagay dito kaya naman minungkahi niya na mag-ingat sila at masaya namang sinang-ayunan ni Fante ang kanyang sinabi. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa pakiramdam niya ay parang bumalik siya ulit sa paglalaban sa Africa. Habang papasok sina Yonwoo sa portal ay ipinalabas niya naman ang kanyang punyal at pinailaw ang kanyang mata at ipinalabas ang kanyang aura sabay sabi niya na pumasok na sila. Nang makapasok na sila sa portal ay lumabas sa sistema ni Yonwoo na nakapasok na sila sa lugar na tinatawag na Endless World of Night. Nagbabala naman ang sistema na ang lugar na ito ay isang private property. Minungkahi ng sistema na kumuha siya ng permiso sa nagmamay-ari ng mundong ito at kung makalampas man siya dito ay maaari siyang maging lubhang dehado. Hindi naman maitatala sa tore kung anuman ang mangyari sa lugar na ito. Habang naglalakbay sina Yonwoo ay puno naman ng hamog ang paligid. Agad namang ipinaliwanag ni Braham na ang lugar na ito ay ang hangganan ng Ghost Boundary Formation. Isa itong barrier na mayroong halong guni-guni o takot na nagkalat sa hamog at kinukuha ang kanilang sigla. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung pwede ba nila itong maalis. Tugon naman ni Braham na mahirap ito ngunit kaya niya namang mabawasan ang epekto nito sa kanila. Agad namang inumpisahan ni Braham mag-cast ng blessing na tinatawag na curse defense sa kanyang mga kakampi kasabay nito ang pagpapataas ng kanilang immunity. Nagawa naman ang kanilang pangkat at kasalukuyang apat silang lahat. Bigla naman silang nagulat dahil mayroong biglaang dalawang quest ang nagawa. Ang isang hidden quest ay tinatawag na Field Arrest 1. Kamakailan lang ang Bureau ay nagdesisyon na magpatao ng aksyong pandisiplina kung sino man ang umataki sa Kellat Auction House sa personal na rason. Gayunpaman mayroon limitasyon ang kayang gawin lang ng Bureau. Simula ngayon ay hulihin nila ang manlalaro ng Red Dragon ng buhay o patayin nila sa loob ng ibinigay na oras. Pwede nilang makuha ang artifacts ng kanilang napatay. Ang limitasyon sa oras ay 3 araw. May 2 kondisyon ng pagkumpleto at ang una ay ang patayin ng mga miyembro ng Red Dragon. Ang ikalawa naman ay wasakin nila ang establishmento ng Red Dragon. May 2 gantimpala naman at ang una ay ang artifact o kasanayan na kanyang pinatay. Ang ikalawa naman ay mayroong karagdagang gantimpala depende sa karma. Ang ikalawang sudden quest naman ay ang tinatawag na Field Arrest 2. Ang Red Dragon ay humihingi ng explanation sa Walpurgisnacht pagtapos ng nangyari. Gayunpaman, ang Walpurgisnacht ay itinanggi ang paratang sa kanila. Nakapagdesisyon naman ang Summer Queen patungkol sa kanila. Simula ngayon ay wasakin nila ang lahat ng may kaugnayan sa Walpurgisnacht. Ang tanging makakatanggap ng gantimpala ay ang mga tumutulong na manlalaro at clan. Bibigyan naman ng Dragon Blood ang top 3 na mayroong mataas na score na manlalaro. Wala naman itong limitasyon. Ang kondisyon sa pagkumpleto naman ay ang pagkawasak ng Walpurgisnacht.
May dalawa naman itong gantimpala at ang una ay ang tinatawag na Opening of Intrinian at ang ikalawa naman ay ang tinatawag na Dragon Blood kapag ka nakumpleto na ang kondisyon. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na sa huli ay ang Bureau na ang unang humakbang at ang Red Dragon ay lumaban rin ng walang pag-alinlangan. Sa taas nito ay matalinong inilihis ng Red Dragon ang atensyon patungo sa Walpurgis Nacht at susubukan nilang magsagawa ng bagong frontline gamit ang gantimpala bilang paen. Naisip rin ni Yonwoo na kahit anuman ang mangyari sina Viera doon at mga mangkukulam ay wala ng kawala kaya naman okay na ito kay Yonwoo. Inaya naman ni Yonwoo ang kanyang mga kasamahan na kumilos na sila dahil wala na silang natitirang oras. Sa kanilang paglalakad ay patindi ng patindi ang hamog at dito mag-isa na lang si Yonwoo na naglalakad at nakita niya ang mga namatay na mga manlalaro dito at napasabi na lang siya na ang kalat dito. Uutusan sana ni Yonwoo ang kanyang mga kasamahan subalit pagkalingon niya ay bigla siyang nagulat dahil wala na siyang mga kasama. Nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung kailan pa nawala ang kanyang kasama. Nakita niya naman si Edora na papalapit sa kanya habang sumisigaw ng kuya at dagdag niya na gumaan ang kanyang loob at hindi na siya pinatapos magsalita ni Yonwoo at kaagad niya itong inataki at naputol ang ulo nito. Habang pabagsak ang ulo ni Edora ay nagsalita naman ito at sinabi niya na sumusobra na talaga ang kanyang kuya dahil inatake niya ang isang mahinang babae na katukad niya ng espada ng walang pag-alinlangan at sinabi niya pa na hindi niya alam na ganito pala siyang uri ng tao. Lumitaw naman sa kanyang harapan ang kapareho ng kanyang itsura at sinabi nito sa kanya na nadidismaya siya sa kanya. Ginamit naman ni Yonwoo ang kanyang Dragon Eyes at napagtanto niya naman na ang isang ito ay test subject ni Viera Dune. Kaagad niyang tinawag si Shannon at lumabas naman agad ito at napatawa naman siya at tinanong niya si Yonwoo na kung ano ba ang kanyang gagawin. Inutusan naman siya ni Yonwoo na dakpin niya ang isang yon dahil marami silang malalaman patungkol dito at sinang-ayunan naman yon ni Shannon. Agara namang inatake ni Shannon ang kapareho ni Yonwoo at hinawakan niya ito sa mukha at inilapag ang mukha nito sa lupa. Napatanong naman ang kapareho ni Yonwoo na paano niya ito nagawa. Sinabi naman ni Shannon na ito lang ang kayang gawin ng katulad niya. Napangiti naman siya habang sinasabi niya na inaasahan niya na magtatagal siya ng kaunti pa at kaagad niya itong inatake habang si Yonwoo naman ay naisip niya na parang nag-iba ng kaunti ang ugali ni Shannon dahil hindi naman daw ito malupit dati. Ang doppelganger ni Yonwoo ay palaging bumabalik sa dati ngunit patuloy rin itong pinagpipire piraso ni Shannon. Dahil sa paulit-ulit siyang inaatake ni Shannon ay sinabi ng doppelganger ang lahat at hinihiling niya na mamamatay sana siya ng mas mabilis at payapa. Ang sinabing impormasyon ng doppelganger ay mula sa structure ng kanyan at ang kahinaan ng ghost boundary formation at kahit na ang impormasyon na patungkol sa Walpurgis Nacht. Kinumpirma naman ni Yonwoo sa kanyang doppelganger nga kung hindi niya nga ba talaga alam kung paano mabasag ang ghost boundary formation. Tugon naman ng doppelganger na hindi dahil si Pattaya ang in charge sa teritoryo na ito kaya naman wala siyang alam patungkol dito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung saan ba ang lokasyon ng taong tinatawag niya sa pangalang Pattaya. Tugon naman ng doppelganger na nasa malapit na kuta lamang ito at nagmakaawa siya na patayin na nila siya ng mabilis. Sinabi naman ni Yonwoo na ibibigay niya ang bastardong ito kay Sesha at inutusan niya si Shannon na atali niya ito ng mabuti. Laking gulat naman ng doppelganger at sinabi ni Shannon habang natatawa na pagagandahin niya ang pagbalot sa kanya at lalagyan niya pa ito ng cute na ribbon. Sinabi naman ng doppelganger na sandali muna at akala niya ay papatayin niya na siya kapag sinabi niya ang lahat sa kanya. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung kailan niya sinabi. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay itinali na ni Shannon ang doppelganger na may cute na ribbon at habang pinapasok niya ito sa Intrinian ay napapasigaw na lang ang doppelganger at pinagmumura niya si Yonwoo at sinabi niya pa na hindi siya magiging komportable kahit na sa kamatayan at hindi niya na pinatapos ang kanyang sinabi dahil sinabi ni Yonwoo sa kanya na alam niya na hindi siya mapupunta sa langit kaya naman ayos lang ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay inutusan naman ni Yonwoo si Rebecca na sagipin niya ang kanyang mga kasamahan ayon sa sinabi ng bastardong doppelganger. Nagtatakang tinanong naman siya ni Rebecca na kung paano siya at kung aalis ba siya ng mag-isa dahil ang unang mga mangkukulam ay may ihalin tulad ang lakas nila sa Rancor at tinanong niya na naman si Yonwoo na kung magiging ayos lang ba siya.
Sinabi naman ni Yeonwoo na mayroon lamang kasanayan ang magic kaya naman wala itong magagawa sa tunay na paglalaban at dagdag niya pa na hindi na siya mahina kagaya ng dati. Hindi na nagsayang ng oras pa si Yeonwoo at kaagad niyang sinugod ang kuta ng sinasabi ng doppelganger sa kanya at nakasagupa niya ang isa sa mangkukulam. Habang tinututukan ng punyal ni Yeonwoo sa leeg ang mangkukulam ay hindi naman makapaniwala ang mangkukulam at kung paano daw ba nakapasok dito sa kuta si Yeonwoo na kung saan niya naruroon dahil walang paraan na hindi niya malalaman kung mayroong pumasok dito sa kanyang kuta. Sinabi naman ni Yeonwoo na marami siyang katanungan ang itatanong sa kanya at hindi niya naman bibigyan ito ng maayos na sagot at kinumpirma ni Yeonwoo na kung tama ba ang kanyang sinabi. Sumigaw naman ang mangkukulam na itigil niya na ang satsat at patayin niya na lang siya. Sinabi naman ni Yeonwoo na hindi niya lang gustong marinig ito sa kanyang bibig at bigla namang nagulat ang mangkukulam at inumpisahan ni Yeonwoo ang kanyang kasanayan na makakakita ng naganap. At dito nakita niya kung saan nakakulong si Ananta at nasa ilalim ito ng kastilyo. Napagtanto niya naman na ang rason kung bakit nawala ng kontak sa kanya si Braham dahil nahuli ito ni Viera doon. Nagalit naman si Yeonwoo at sa isip niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na hindi na normal ang estado nito at napagdesisyonan niya naman sasagipin niya si Ananta sa mas lalong madaling panahon. Kaagad naman siyang tumakbo patungo sa lokasyon ni Ananta. Lumipat ang eksena at dito parang hirap na hirap si Zhang Wei at sinabi niya na muntik na siyang hindi makatakas dahil hinabol siya ng isang sungay na tribu lalong-lalo na ang Martial King dahil nananalaytay sa dugo nito ang malamig na dugo. Sa isip-isip niya naman na ang Martial King daw ang pinakahalimaw sa lahat ng siyam na hari. Nakakaramdam naman siya ng kakaiba habang hinahabol siya ng Martial King. Nasasabik naman siya dahil dun at napangiti naman siya dahil ayon sa kanya na hindi siya nakaramdam ng takot noong naging isang high ranker siya at ngayon ay parang bumalik siya sa mundong Earth na palagi siyang nakakaranas ng panganib. Sa isip niya pa na matagal-tagal niya pang makita ang kanyang ate. Maya-maya pa ay bigla na lamang may nalaglag na mga papel at kinuha naman ni Zhang Wei ang papel. Nakalagay dito ang Mercenary Recruitment Notice. Ang West Wind Union na lugar ay nagtitipon ng iilan na mersenaryo. Ang kanilang misyon ay ang mapasuko nila ang Walpurgisnacht. Posible naman itong magsanib puwersa sa misyon ng Bounty Quest. Hiwalay naman ang negosasyon sa bayad. Nagtataka naman si Zhang Wei at napatanong sa kanyang isipan na kung bakit naghahanap sila ng mga mersenaryo. Narinig niya naman na ang Red Dragon ay winasak nila ang Kelat Auction House. Napaisip naman siya kung aayon sa kanya ang plano ay magagawa niyang mapasuko ang Walpurgisnacht. Napangiti naman siya dahil napagdesisyonan niya na magiging parte siya ng pagpasuko ng Walpurgisnacht at inaasahan niya naman na sana ay nandoon ang The Hoarder. Lumipat ang eksena at nandito ang mga miyembro ng Walpurgisnacht na naghahanda ng isang pag-atake at inutusan naman agad ng isang ito na umatake na sila at kaag nilang binitawan ang kanilang pag-atake at dito inaatake nila ang Red Dragon at pilit naman nila itong iniiwasan. Galit naman si Tom dahil ayon sa kanya na parang may mali dito dahil kahit na sila pa ang First Witches ay hindi dapat gumagawa ng mapaghinalang mga bagay na tulad nito. Tiningnan niya naman ang itaas at naisip niya na natitiyak niya na ginagamit ng mga ito ang Philosopher's Stone. May bigla namang nag-ulat kay Tom at sinabi nito sa kanya na ang ikatlong mga kasapi nila ay namatay na at minungkahi niya naman na kailangan na nilang umatras sa ngayon. Sumigaw naman si Tom at sinabi niya na hindi pwede dahil nandito ang gamot ng kanilang ina. Nagulat naman si Tom dahil mayroong liwanag ang natatanaw niya sa himpapawid at dito nagkaroon ng pagsabog sa himpapawid at nagsilaglagan ang mga kasapi ng Walpurgisnacht na siyang ikinagulat naman ni Tom. Nagtatakang tanong niya naman sa kanyang sarili na kung ano ba ang mga itim na apoy na yun at kung sumabog ba ang Philosopher's Stone. Ayon pa sa kanya na hindi niya alam ang eksaktong nangyari subalit ito na ang kanilang tsansa. Kaagad niya namang inutusan ang kanyang mga kasamahan na tumakbo na sila baka maunahan pa sila ng mga taga-Elohim na clan. Lumipat ang eksena sa isang bundok na mayroong kastilyo sa tuktok. Ang kastilyo sa tuktok ng bundok ay ang tinatawag na Broken Castle. Nakita naman sa bowl ang kristal ng isang mangkukulam ang nangyari at sinabi niya sa kanyang kasama na ang Monster Boundary Formation ay nawasak na at ang 5 protective barriers. Gumagana pa naman sa ngayon ang Disaster Boundary Formation at ang Underworld Boundary.
Hindi naman makapaniwala ang isang mangkukulam at napatanong sa kanyang isipan na kung nabubuhay na lang ba sila dahil sa barrier at kung anong uri bang tao ang gagawa nito. Sinabi naman ng isang babae na lila ang buhok na natatanaw niya na ang mga kalaban at inutusan niya naman ang mga ito na pigilan nila ang mga kalaban sa kahit anong paraan. Mayroon naman na kung anong bagay sa kanyang kamay at napagdesisyonan niya naman na ang unang hakbang na kanyang gagawin ay ang pigilan ng mga bastardong ito subalit hindi pa ito kumpleto ngunit sa pamamagitan nito ay magagawa niyang mapigilan ang mga kalaban. Ang nasa kanyang kamay ay ang Philosopher's Stone. Habang naghahanda siyang kainin ang Philosopher's Stone ay sa isip niya na ang purong Philosopher's Stone ay hindi may kukumpara sa mga hamak na inskripsyon. Pagtapos niyang malunok ang Philosopher's Stone ay inutusan niya naman ang kanyang mga kasamahan na ang lahat ay maghanda na sa paglalaban ay hindi niya na pinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil mayroon siyang naamoy na siyang ikinagulat niya naman. At dito lingid sa kanyang kaalaman na nasa likod niya na pala si Yonwoo na papaatake sa kanya at sa isip-isip ng babaeng mangkukulam na nakaamoy siya ng dugo. Bigla naman siyang inatake ni Yonwoo. Sa isip-isip naman ng mangkukulam na kung sino ba ang bastardong ito dahil hindi niya man lang ito naramdaman at napatanong siya na kung saan na ba ang ibang mga mangkukulam. Naghanda naman siya ng pag-atake at napagdesisyonan niya na pipigilan niya muna ang isang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Philosopher's Stone sa ngayon at ipapaalam niya ito kay Viera Dun ngunit bigla naman siyang natigilan at napatanong naman siya na kung ano ba ang nangyari at kung bakit ba nagre-react ang Philosopher's Stone at sinabi naman ni Yonwoo sa kanya na malamang ay hindi gagana ang kanyang pinaplano at agad namang dinakma ni Yonwoo ang kanyang mukha sabay sabi niya na hindi iyan gagana dahil iyan din ang nangyari sa iba niyang kasamahan. Habang nagkatitigan silang dalawa ay hindi naman makapaniwala ang babaeng mangkukulam dahil maging ang ibang mga mangkukulam ay hindi man lang umubra sa kanya at nang walang ano-ano'y pinaslang siya ni Yonwoo. Pagkatapos mapatay ni Yonwoo ang mangkukulam ay sinabi niya naman na 42 na mangkukulam na ang kanyang pinatay. Binati niya naman si Bu at sinabihan niya itong mahusay ang kanyang ginawa at pinasalamatan niya ito. Sinabi naman ni Bu na karangalan para sa kanya ang sundin ang kanyang inuutos. Bagaman walang kahinaan ang Philosopher's Stone ni Yonwoo dahil tagumpay ang kanyang Philosopher's Stone at mayroon naman isang bato sa Walpurgis Knock. Dahil perpekto ang kanyang Philosopher's Stone ay hindi na ito kinakailangan ng panghihimasok ng ibang kapangyarihan ng mahika. Ginamit naman ni Bu ang pagkakataong ito para pigilan ang pagdaloy ng magic power, dahil dito ang bato ng mangkukulam ay naging normal. Inabsorb naman ni Bu ang batong nakuha niya sa mangkukulam. Inaya naman ni Yonwoo si Bu na magpatuloy na sila. Lumipat ang eksena sa isang kastilyo, at dito nagulat ang isang mangkukulam kay Viera Dun na mayroon silang narinig na hindi matukoy na pagsabog at may nangyari sa mga mangkukulam at minungkahi niya naman na kailangan nilang maghanda at nakiusap siya kay Viera Dun na kumilos na sila. Habang si Viera Dun naman ay wala man lang kibo. Ipinaliwanag naman ng kanyang kasama na ang mga mersenaryo mula sa West Wind Union ay malapit na sa kanilang lokasyon. At ang Trafalgar Clan naman ay nasa South Gate na at ang ranker na si Sean ay nandito rin. Ang Elohim na clan naman ang isang hakbang na lang upang masira ang gate nila sa Hilaga. Nagulat naman ang isang mangkukulam na ito dahil sa kanyang nakita. Inanunsyo niya naman kaagad na nagpakita ang isang sungay na tribo sa Ghost Boundary Formation. At nang marinig naman yun ng mga mangkukulam ay laking gulat naman nila at dagdag pa ng tumitingin sa bowl ang kristal na ang Disaster at Underworld Boundary Formation ay nawasak na at inactivate nila kaagad ang tinatawag na Calamity Boundary Formation. Hindi naman makapaniwala ang isa at sinabi niya na walang paraan upang mawasak ang boundary ng ganun kabilis lang. Sinabi naman ng isa na nandito mismo ang Marshal King sa kanilang lugar. Hanggang ngayon ay wala pa ring kibo si Viera Dun at sinasabi ng isang mangkukulam na ang kanilang clan ay mawawasak na ng tuluyan at wala na silang pag-asa pa. Nakapikit naman si Viera Dun at agad niyang binuksan ang kanyang mga mata at nang makita iyon ng mga mangkukulam ay masayang-masaya naman ang mga ito dahil magsasalita na ang kanilang tinuturing ina. Tinanong naman ng isang mangkukulam si Viera Dun at tinanong niya ito na kung totoo ba. Tinanong naman ng isa na kung ano ba ang sinabi ng kanilang ina. Agara namang tumayo si Viera Dun at sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa laboratory dahil mayroon dong solusyon at minungkahi niya naman sa kanilang lahat na maghintay lang muna sila ng kaunti pa.
Dagdag niya pa na malapit na siyang dumating dito sa lugar na ito para alagaan ang kanyang mga mahihinang mga anak. Makalipas ang ilang minuto ay nawasak na ang gate ng palasyo. Habang papasok ang mga taga-Elohim na clan ay pinagmamasdan naman sila ni Yonwoo at habang tinitingnan niya ang mga ito na papasok sa pintuan ay sa isip-isip niya naman na nagpapasalamat siya sa mga taga-Elohim na clan dahil nagawa nilang mawasak ang pintuan kaya naman hindi na siya mahihirapan. Subalit sinabi niya naman na hindi niya hahayaan na mapasa kamay ng mga ito ang ulo ni Viera doon sabay palabas niya ng kanyang espada at activate niya ng kanyang kapangyarihan ng dragon. Pinalakas niya naman ang kanyang kapangyarihan at nang walang ano-ano'y bigla niyang inilunsad ang kanyang pag-atake patungo sa mga kasapi ng Elohim na clan at ang tawag sa kanyang kapangyarihan na pinakawalan ay ang Wave of Fire 72 Divine Transformation Yul, Pa, Cham. Naramdaman naman yun ng isang kasapi ng Elohim na clan subalit huli na nila itong napansin at agad naman silang nagsitakbuhan at may napasigaw pa na huwag siyang patayin. Maya-maya pa ay habang papasok si Yonwoo sa loob ay sinabi niya naman kay Bu na hahanapin niya sa loob si Ananta at inutusan niya si Bu na siya na ang bahala sa ibaba. Sinang-ayunan naman ni Bu ang utos ni Yonwoo sa kanya. Nang makapasok na si Yonwoo ay ginalugad niya naman agad ang lugar at nang makapasok na siya sa isang silid ay sa isip-isip niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ginagawa ng Walpurgisnacht ay katulad ng ginagawa ng Arang na grupo. Napansin niya naman ang isang sisidlan at pagkalapit niya dito ay napasabi na lang siya na nakita niya na sa wakas ang kanyang hinahanap. At dito ang nasa loob ay isang babae at ang babaeng ito ay si Ananta. Binal Ika naman ang naganap dati at dito sinabihan ni Ananta si Jongwoo na kung ano ba ang nangyayari sa kanya at kung bakit parang lante siyang mais. Laking gulat naman ni Jongwoo dahil sa kanyang narinig at pinagtawanan naman siya ng kanyang kasamahan habang si Jongwoo naman ay nadidismaya at sa isip-isip niya na ngayon lang siya nakarinig nang may tumawag sa kanya na pangit sa buong buhay niya. Seryoso naman ang mukha ni Ananta na pinagmamasdan si Jongwoo at nang makita yun ni Jongwoo ay nagtataka naman ito kung bakit ang seryoso ng mukha nito. Napangiti naman siya at nagka-interes naman siya kay Ananta at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang mapalapit dito kahit na hindi pa tungkol sa pabor ni Braham. Walang pag-alinlangan namang tinanong ni Ananta si Jongwoo na kung gusto niya ba siya at nang marinig yun ni Jongwoo ay laking gulat niya naman sabay sabi niya na hindi dahil mayroon siyang kasintahan. Tinanong naman siya ni Ananta na kung bakit niya ba siya inaabala. Napangiti naman si Jongwoo at sinabi niya na sa totoo lang ay gusto niya siyang makasama. Hindi naman makapaniwala si Ananta sa kanyang narinig at sinabi ni Jongwoo na mabangis nga ang kanyang tahol ngunit ang kanyang mata ay kumikinang na parang tuta kaya naman gusto niya siyang makasama sa labas at tinanong niya si Ananta na kung hindi ba siya masaya at kung saan ba siya makakahanap ng kaibigan na katulad niya sa mundo. Pagkarinig ni Ananta ay bigla niya namang inilabas ang kanyang espada at habang nag-aakma siyang aatakihin si Jongwoo ay minura niya naman ito habang namumula ang kanyang pisngi at nagtatakang sabi naman ni Jongwoo sa kanya na akala niya ay hindi niya gagamitin ang kanyang espada. Namula naman ang tainga ni Ananta dahil kay Jongwoo. Makalipas ang ilang taon ay nakaposas na si Ananta at duguan ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.